Sino nga ba si Sara Diskaya? Bakit siya ang sentro ng mainit na balita na ngayon? Si Diskaya, isang kilalang pangalan sa larangan ng public works. Kamakailan ay napabilang siya sa mga headline matapos madawit sa umano'y katiwalian at irregularidad sa pagpapatupad ng ilang malalaking proyekto ng infrastruktura. Ayon sa mga ulat, kinukwestiyon ang proseso ng pag-award ng mga kontrata na konektado kay Diskaya. Kasama na ang alegasyon ng favoritism at alegasyon ng hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan. Sa gitna ng mga balitang ito, nagkaroon ng press conference. Nagkaroon din ng investigasyon mula sa media at panawagan para sa mas susing pagsisiyasat mula sa publiko. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito ay refleksyon ng mas malalim na problema ng transparency at accountability sa mga proyekto ng gobyerno. Paalala ito na kahit ilang ulit nang nabunyag ang mga kahinaan ng sistema, patuloy pa rin ang laban para sa isang tapat at episyenteng pamamahala. Ang kwento ni Sara Diskaya, nagpapatibay sa kahalagahan ng pagbabantay at pagtatanong ng taumbayan, at ang pangangailangan ng konkretong reforma, upang matiyak na ang bawat piso ng buwis ay napupunta sa tunay na serbisyo, hindi sa bulsa ng ilan. Sa bawat headline at press conference, naipapaalala sa atin na ang responsibilidad ay hindi lang nasa isang tao o opisina, kundi sa ating lahat. Patuloy nagmamasid, nagtatanong, at nanagot. Ang pagdami ng yaman ng ilang kontratista ng DPWH ay kadalasang nakakagulat sa laki at bilis. Ito ay isang pangyayari na lumalampas sa karaniwang paglago ng negosyo. Nakikita natin ang mga pamilya na, sa loob lamang ng isang termino ng politiko, ay nagiging mula sa simpleng may-ari ng negosyo hanggang sa maging mga rehiyonal na negosyante. Ang mga logo ng kanilang kumpanya ay nakasulat sa mga mabibigat na kagamitan na nakahanay sa bawat pangunahing kalsada ng probinsya. Ang mabilis na pag-angat na ito ay bihirang purong galing lamang sa pagnenegosyo. Ito ay madalas na pinapatakbo ng isang sistema na maaring manipulahin. Ang mga nakakagulat na katotohanan ay nagpapakita ng isang pattern. Ang mabilis na paglago ay madalas na napupunta sa mga kontratista na may pinakamalalim na koneksyon sa politika, na ginagawang pribadong kayamanan ang pondo ng publiko nang may nakakagulat na bilis. Isang nakakagulat na katotohanan, isang malaking konsentrasyon ng mga kontrata ang iginawad sa isang maliit at piling grupo. Ipinapakita ng datos na ilang kumpanya, marami ang konektado sa parehong pamilya o mga dinastiyang politikal, ay patuloy na nananalo ng malaking bahagi sa ilang rehiyon. Ang halos monopolyo na ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang maingat binuo na ekosistema ng impluwensya. May bulong-bulungan na mayroon silang mga tagagaloob na nagbibigay ng paunang impormasyon tungkol sa mga paparating na plano sa infrastruktura na nagbibigay sa kanila ng hindi matatawarang kalamangan. Ang tagumpay sa pera ng mga kontratistang ito ay nakatayo sa isang pundasyon na nasa pagitan ng legal at illegal. Magaling silang gumamit sa mga patakaran ng sistema. Ang proseso ng pagkuha ng gobyerno na pinamahalaan ng Republic Act 91184, ang Government Procurement Reform Act, ay ginawa para maging malinaw at mapagkumpitensya. Ngunit, puno ito ng mga butas na kayang gamitin ng mga matatalinong tao para kumita ng malaki. Halimbawa, pinapayagan ng batas ang negosasyon sa pagkuha sa ilalim ng mga partikular na sitwasyon tulad ng mga emergency. Maaring abusuhin ang probisyong ito. Ang isang idineklarang estado ng kalamidad ay maaring laktawan ng mahabang proseso ng pampublikong pagbid na nagpagpapahintulot sa mga opisyal na direktang makipagnegosasyon sa isang paboritong kontratista, kadalasan sa mas mataas na presyo. Isang pangunahing legal na paraan para kumita ay ang variation order. Pagkatapos maibigay ang kontrata at magsimula ang trabaho, maaring humiling ang isang kontratista ng mga pagbabago sa standard operating procedure ng proyekto, isang magandang salita para sa kickbacks. Ang mga pinakamatagumpay na kontratista ng DPWH ay bihira lang na negosyante. Sila ay mga manlalaro sa politika. Ang kanilang yaman ay hindi lang dahil sa galing sa negosyo, kundi direktang resulta ng kanilang lapit sa kapangyarihan. Ang kanilang sapot ng impluwensya ay masalimuot at umaabot hanggang sa mga bulwagan ng Kongreso, mga kapitolyo ng probinsya, mga munisipyo. Marami sa pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon ay pag-ari ng umay matibay at hindi may tatangging koneksyon sa mga kasalukuyang politiko o sa kanilang mga pamilya. Nagdudulot ito ng malaking salungatan ng interes, kung saan ang mga naglalaan ng pondo para sa mga pampublikong proyekto ay siya ring mga taong kikita mula sa pagpapatupad ng mga ito.
Ang pagsasama ng kapangyarihang politikal at pribadong negosyo ay nagsisimula sa mga kontribusyon sa kampanya. Kailangan ng malaking pondo ng mga politikong nagnanais manalo sa eleksyon, at ang mayayamang kontratista ang madalas nilang pinakamapagbigay na taga-suporta. Ang mga kontribusyong ito ay hindi gawa ng pagiging makabayan. Ito ay mga pamumuhunan. Kapag nanalo ang kandidato, umaasa ang kontratista ng kapalit, na lumilikha ng isang siklo ng pagpapayaman ng isa't isa. Ang kasaysayan ng DPWH ay sa totoo lang puno ng malalaking iskandalo ng korupsyon na ikinagulat ng buong bansa, at naglantad ng bulok na sistema. Ang mga kontrobersyang ito ay nagsisilbing matinding paalala kung paano sistematikong ninakaw ang budget ng publikong struktura. Isa sa pinakamalaki ay ang Priority Development Assistance Fund o PEAT scam na mas kilala bilang pork barrel scam. Bagamat nakatuon ang pansin sa mga non-governmental organization, inilantad din ng investigasyon kung paano nakipagsabwatan ang mga mambabatas sa mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor upang ilihis ang pondo sa mga peking o sobrang mahal na proyekto ng infrastruktura na may malaking kickback na ipinamamahagi sa mga kasabwat. Ang iskandalo ng PDF ay naglantad talaga ng masamang ugnayan ng tiwaling mambabatas kasabwat na opisyal ng ahensya at paboritong kontraktor. Ang mga mambabatas ay maghahanap ng proyekto sa kanilang distrito, madalas ay isang malabong proyekto tulad ng paggawa ng farm-to-market road o maliit na water impounding system. Ilalabas ang pondo sa DPWH na siyang magbibigay ng kontrata sa isang napiling kumpanya na konektado sa mambabatas. Ang mga ito ay ghost projects na umiiral lamang sa mga opisyal na dokumento. Para maintindihan natin kung paano gumagana ang mga ganitong kalokohan, tingnan natin ang isang tipikal, pero gawa-gawang, halimbawa, ang kwento ng tulay ng San Mateo. Sa probinsya ng Isla Verde, isang makapangyarihang angkan ng mga politiko, ang mga Del Mundo, ang matagal ng namamayani. Ang kanilang pinuno ay isang kongresista, ang kanyang anak ang gobernador, at ang kanyang pamangkin ang may-ari ng Isla Verde Construction na siyang pinakamalaking kumpanya ng kontrata sa rehiyon. Matagumpay na isinulong ng kongresista ang 200 milyong pisong budget para itayo ang tulay ng San Mateo, isang istruktura na magkokonekta sa isang liblib na komunidad ng mga magsasaka sa pangunahing highway ng probinsya, na nangangakong magpapaunlad sa ekonomiya ng libu-libong tao. Ang proyekto ay isinapubliko para sa bidding ng Regional Office ng DPWH. Sa papel, mukhang patas ang proseso. 6 na kumpanya ang nagsumite ng bid. 3 sa mga kumpanyang ito ay lihim na pag-aari ng mga kasama ng pamilya Del Mundo. Ang 2 pa ay lehitimo pero maliliit na kumpanya na alam nilang wala silang laban. Ang nanalo sa bid ay ang Isla Verde Construction, sa halagang 175 milyong piso. Sa mata ng publiko, tila nakatipid ang gobyerno ng 5 milyong piso mula sa orihinal na budget. Sa totoo lang, ang tunay na halaga ng proyekto, ayon sa mga independenteng inhinyero, ay dapat na hindi hihigit sa 120 milyong piso. Paulit-ulit na pinahaba ang timeline ng proyekto, at ang Isla Verde Construction ay nagsumite ng mga variation order. Ang kabuang halaga ng proyekto ay umabot na sa 250 milyong piso. Ang mga masasamang epekto ng korupsyon na ito ay lumalampas pa sa mga balanse ng mga ahensya ng gobyerno. Ang pinakamabilis at pinakamalaking epekto ay sa kalidad ng ating mga infrastruktura. Kapag malaking bahagi ng pondo ng isang proyekto ay napupunta sa suhol at sa mga sobrang tubo, ang natitira ay hindi na sapat para makagawa ng matibay at ligtas na istruktura. Mga kalsadang puno ng lubak pagkatapos ng isang bagyo, mga tulay na may nakikitang sira sa istruktura, mga flood control system na bumibigay sa unang malakas na ulan. Ang mga Pilipino ay naiiwan na may mahina at pangalawang klaseng infrastruktura na nangangailangan ng patuloy at magastos na pagkukumpuni na lalong umuubos sa pondo ng bayan. Ang gawaing ito ay may direktang epekto sa buhay ng tao. Ang mahinang infrastruktura ay panganib sa kaligtasan ng publiko. Isang gusali ng paaralan na mahina ang pagkakagawa at gumuho sa lindol. Isang mahinang tulay na bumigay habang may bus na dumadaan. Isang hindi epektibong dike na nagdulot ng matinding baha at nawasak na mga bahay. Ang paghahangad ng ilan sa illegal na yaman ay naglalagay sa panganib sa buhay ng marami. Ang pinsala sa lipunan, mga aksidenteng may iwasan, mga komunidad na walang kalaban-laban sa mga sakuna, trahedya ng pagkawala ng buhay na sana ay naiwasan kung ang mga proyekto ay ginawa ng tama.
Bukod sa pisikal na pagkasira, ang korupsyon ay nagdudulot ng mas malalim na sugat, ang pagkasira ng tiwala ng publiko. Ang ekonomiya ay naghihirap dahil sa baluktot na merkado na ito. Ang kwento kung paano yumaman ang ilang kontraktor ng DPWH ay isang nakakalungkot na istorya ng pagnanais, kapangyarihan, at pagbagsak ng sistema. Ito ay isang kwentong nakasulat sa bitak-bitak na mga kalsada ng ating bansa at sa kinakalawang na bakal ng ating mga tulay. Ipinapakita nito ang isang sistema kung saan ang mga paraan para sa pagpapaunlad ng bansa ay ginamit para sa pansariling yaman, kung saan ang mga buwis na binabayaran ng milyon-milyong masisipag na Pilipino ay napupunta lang sa bulsa ng ilan. Ang napakalaking yaman ng mga kontraktor na ito ay hindi simbolo ng tagumpay, kundi isang malinaw na patunay ng isang sirang sistema na mas pinapahalagahan ang koneksyon kaysa sa kakayahan at ang kita kaysa sa kaligtasan ng publiko. Hindi ito krimen na walang biktima. Bawat Pilipinong naglalakbay sa hindi magandang kalsada o nabubuhay sa takot dahil sa sirang dike ay biktima. Ang daan pasulong ay hindi pwedeng pagbibitiw o pagdududa. Ang paglantad ng mga katotohanan ito ay hindi dapat magdulot ng kawalan ng pag-asa, kundi isang sama-samang panawagan para sa malalim at pangmatagalang pagbabago. Mayroon ng mga plano para sa pagbabago. Kasama rito ang paggamit ng teknolohiya, pagpapalakas ng mga institusyon, pagpapatupad ng matatapang na batas, at higit sa lahat, pagpapalaganap ng isang kultura ng walang humpay na pagbabantay ng publiko. Ngayon na ang panahon para humingi ng pagbabago. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay talaga namang mahalaga sa pag-unlad ng ating bansa. Ito ang ahensya na inatasa na maglatag ng mga ugat at daluyan ng transportasyon sa buong Pilipinas. Sila ang gumagawa ng mga kalsada na ating dinadaanan. Sila ang gumagawa ng mga tulay na nagkokonekta sa ating mga isla. Sila ang nagtatayo ng mga sistema ng pagkontrol sa baha na nagpoprotekta sa ating mga tahanan. Sa budget na umaabot sa daan-daang bilyong piso bawat taon, malaki ang kapangyarihan ng DPWH. Ito ang pangunahing braso ng gobyerno sa infrastruktura, isang napakalaking makina ng pag-unlad. Ang kanilang gawain ay simple ngunit malalim, ang magtayo, magpabuti at magpanatili. Ngunit alam nyo, kung saan may malaking kapangyarihan at bilyon-bilyong pera, madalas ay may sumusunod na anino. Sa likod ng mga ingranding anunsyo at pagbubukas ng proyekto, may mundo ng impluensya at intriga. Ito ang mundo ng mga kontraktor ng DPWH. Sila ay mga pribadong kumpanya. Sila ang mga hari ng konstruksyon. Sila ang mga pamilyang politiko na ginagawang totoo ang mga plano. Hindi lang sila ordinaryong negosyante. Sila ang mga hari ng konstruksyon, ang mga mayayaman sa aspalto at bakal. Ang kanilang tagumpay ay madalas ipinagdiriwang bilang patunay ng galing ng Pilipino. Ngunit ang pundasyon ng kanilang mga imperyo ay hindi laging matibay tulad ng mga istrukturang kanilang itinayo. Ang kanilang mga kwento ay malalim na nakaugnay sa politika ng ating bansa. Isang paglalakbay mula sa isang simpleng kontraktor patungo sa isang multibilyonaryo na pinag-uusapan sa loob ng maraming dekada. Isang kwento ng ambisyon, pagmamaniobra sa politika, at madalas, sistemang korupsyon. Ang video na ito ay magbubunyag sa mga kontraktor ng DPWH. Ilalabas nito ang mga hindi nasasabing katotohanan sa likod ng kanilang napakalaking yaman. Susuriin natin ang nakakapinsalang epekto nito sa mga Pilipino. Huwag kalimutan mag-share, like, at subscribe para sa mas marami pang kwento ng katotohanan at pagbabago.